Oh, ito mga kababayan ko, mga titos, mga titas, pakinggan natin si District 1 Bato ng Batangas, si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan ko. Anak to ni Senador Loren Legarda, mga kababayan ko. Tinalo nito yung dating PSA Commissioner or Chairman at saka dating atleta, mga kababayan ko, na si dating Congressman Eric Buhayin. Tingnan natin kung ano sinabi niya. Devastating to kay Congressman. Natalo nga siya eh. Ang nakumboto lang ni Congressman Buhayin, si Eric, 75,000. Eto 50,000 si Leviste, mga kababayan ko. Kasi sinuhulan to ng isang district engineer sa Batangas ng 3.1 million. May kasunod daw yun. Napakatanga naman ng district engineer na yun. Bilyonaryo to si Leviste, mga kababayan ko. Pakinggan natin ha. This was the practice. Hindi mo ba? The practice of what? Of the previous administration. Of the ex-congressman. Would that still be accurate, sir? Yes. Okay. So, who is the ex-congressman? You can find that out on I already did. It's Congressman, former Congressman Eric Buhayin. Oh. Tama? Pumirma yan, mga babae ko, to impeach Sara. Good for you. Congressman Buhayin, buti nga sa'yo. Siya po, kasi it's an easy fact check. And he's the same person that you ran against in the 2025 elections. Nanalo po kayo, 250,000 something votes versus 75,000 votes of the income. Tambak, buti nga. Ano rin, minsan alam mo, mga babayan ko, si Kong Buhayin, atleta yan gold medalist siya ng Southeast Asian Game, mga 90s ba yun? Pag ang pera talaga, bakit hindi mamayaman yan ano rin yan umaasa rin sa mga, inappoint yan ata ni dating Pangulong, i-correct nyo lang ako kay Gloria ba o kay Noy Noy? PSA chairman yan Philippine Sports Association ata yan Tingnan mo, ang pera talaga Pero may mababatas din tayo na matitino naman, hindi ka naman talaga nila lahat talagang naglilingkod sila. Inuulit ko, mga babayan ko, kalakaran din talaga ang mga congressman or although mga senador din na pwede silang pumili ng project. Inuulit ko, to recommend, mga kababayan ko. Ang problema kasi, wala. Nalalaman ng sistema, namumursyento sila, mga kababayan ko. Timo, 5 to 10% or 10 to 20%, mga babayan ko, ang makukuha ng isang mambabatas. Pakinggan pa natin Bent, Eric Buhayin. So, ano mong ibig sabihin ito? Kasi pag sinasabi niyong they're so comfortable, number one, are you saying that how much is the percent, sir, that this DE is saying, district engineer? Ang sinasabi niya, for the 2025 projects, makakakuha tayo ng 5 hanggang 10%. Okay. So 2025. Projects that were already awarded. And ang sinasabi ng iba ay para sa mga bagong projects pag tinatawagang horizontal roads, flood control, 15 to 20%. Pag hindi. Ang naman ni Congressman Leviste, ang narinig ko, pwede ka pa mag-witness sa hearing. Congressman ka naman, di ba? May hearing, kaya na may hearing next week. May hearing din sa Senado, sa Blue Ribbon, second hearing nila, kay Senador Rodante Marcoleta. You can go there, Congressman Leviste. Alam niyo po, bilyonaryo po ito. Ang negosyo nito, ewan ko na kung nag-divert na siya. Solar energy, mga kababayan ko. Minsan nga binira niya to ni Leviste si Marcos. Ewan ko na kung baka nagbago na siya. Pero maganda rin, eye-opener din yan. Kaya lang, may mangyayari ba? Nagpiyansa na yung a certain district engineer ng Batangas, ang pangalan nito, Abelardo Calalo, nagpiyansa na, 60,000.
multipurpose buildings, classrooms, hospitals, baka 10%. No? Did the district engineers say that the previous administration ay tumatanggap? Yes. Sinabi po niya yun. Actually, he said, Ano? in almost sweeping terms, lahat ng mga projects ay meron. Meron. Sinabi ko niya, Kung Abante, appointed, Congressman Abante, ano masasabi mo? Kasi nga, kung kayo mag-iimbestiga nga sa Kongreso, yung magnanakaw, iimbestiga niya sarili niya. Meron na bang umamin na magnanakaw, mga kababayan ko? Asa na si Saldi ko? Bakit ang tahimik? Kung talagang malinis kayo, na kumpulaan nyo si BP Sara, ganun-ganun na lang, 125 million against sa 1 trillion or 800 billion pesos na flood control lang yan ha. Wala pa kalsada mga kababayan ko ha. Wala pa yung may ibang projects. Flood control lang yan ha. Congressman. Yes, siya daw ang pumipili ng mga contractors. The big fish really here is the district representative. Naku, Congress, si District Engineer, mga sinabi mambabatas. ko sa inyo na si dating congressman ay merong kickback. Meron. Yan. Sinabi lang meron. Atay Hindi ka. ginamit yung salitang May 10 to 20%. may 10 to 20%. See? Yun yung kanyang mga salita. May 10 to 20% si dating ko. Pwede kayo mademanda to si Reviste. Talagang sinabi pala niya. Pero yung sa isang pahayag, narinig ko. Which is which ba talaga? Congressman Reviste. Talagang sabagay, matagal na itong mga babayan ko eh. Pinagnanakakuan tayo ng ibang mga government official natin, mga titos, mga titas eh. Alam naman natin yan eh. Para na siguro, akala natin siguro mga pabarya-barya, hindi na ngayon milyon eh, hindi na daan milyon eh. Bilyon-bilyon piso na mga babayan ko mga kinukurakot. Grabe. Sana magkabunga to at sana may makulong talaga, maski isa. Baka meron na naman sacrificial lamb na naman dyan. Pakita natin yung sinabi ni Senador JB. Sandali lang ha. Senador JB Eres ito. Ito yung pahayag ni Senador JB Eres ito. Ewan ko lang kung nandun yung makakapalang muka ha. Talaga naman eh. Talaga may managot. Kailangan may makulong. Katulad na nabanggit nyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente? May mangyayari ba sa initiative ni Pangulong Marcos? Ay sana nga. Huwag lang pa na press release. At saka Pangulong Marcos, pakiusap lang, yan si Claire. Medyo may conflict of interest eh. Ibang sinasabi niya sa pag may press briefing sa PCO at ibang sinasabi niya sa vlog niya. Parang sa vlog ni Auntie Claire, parang come what may siya. Lagi na lang may sisi sa dating Pangulong Duterte. Attorney Claire, ikaw ay abogado. Ikaw nga ang fake news eh. Sinabi mo na gusto ni Pangulong Duterte na maging 7 pesos ang bigas. Hindi mo kinumpleto ang video. Ang sabi ni Pangulong Duterte, mabawasan man lang ng price ang bigas natin ng 7 pesos. Hindi magiging 7 pesos per kilo. How cupid you are. How stupid. Kung walang makakasuhan, walang makukulong ng mga personalities involved dito, be it government officials or private contractors. Well, tingin ko, kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, walang magtatanda eh. Wala. Magnanakaw yan talaga. Walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. Talagang pag wala talagang makukulong na mga ilan natin mga politiko, ay tuloy-tuloy yan sa pagmamumursyento, mga nangangahoy. Hindi ko nila lahat po hindi ko nila lahat. Siguro ko konti lang sila na dumadami. Tsaka sabihin nyo ng mga pangalan ng 67 congressman na yan para matapos na isa man lang magdusa, makulong sa bilibid. Diba? Walang natatakot eh. Kung meron
Pero kung subukan yung magpakulong ng talagang matataas official dyan, para magtanda, yun ang problema ng ating bansa, na walang natatakot mag-abuso, Oo nga eh. walang natatakot makurakot, kasi wala namang nakukulong Tama. dito at nakakalusot pa. Di ba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para... Hindi, malinis to si ano. Ewan ko lang, malinis to. Hindi, may mga allowances naman yan talaga, mga senador tsaka mga congressman eh. Pero yung sabi ni congressman, ni Senador J.B. Ercito, hindi pwedeng investigasyon lang. Kailangan may makulong, may managot mga kababayan ko. Huwag lang panay salita, Pangulong Marcos. Pag ikaw nakapagpakulong, maski isa o dalawa na mambabatas, naku, bibilib ako sa iyo. Ewan ko lang kung wala talagang 3 taon na yan nangyayari or matagal na yan. Panahon pa ata ng tatay mo yan eh. Panahon ni Cory. Pero ngayon, grabe, talamak na mga kababayan ko. Ultimo yung mga congressman, ang mga kontraktor na. Di ba? Ang kakapal talaga ng mga pagmumuka. Huwag kayo titigil mga kababayan ko na batikusin natin ang mga mambabatas na yan, pati itong gobyerno to. Pag may ginawang maganda naman, o di purihin natin. Pero ano na talaga, tinan mo yung si Libiste, talagang sinabi niya yung dating congressman na Eric Buhayin, talagang na morsyento. Dapat, sumagot din yung dating congressman na yon, na atleta yon, na si Congressman Eric Buhayin, para iklaro niya yung pangalan niya. Pero, ano na may in-entrap siyang district director district engineer na sinuhulan siya Napaka-engot naman, napakasunga naman ng district director na yun. Hindi siya nag-research muna kung sino ba tong Congressman Leandro Libiste to. Mayaman to. Nevertheless, hindi siya pumayag, si Congressman Libiste. Talagang nanindigan siya na hindi pwede May mga matitinang mga mambabatas, mga babayan ko. Hindi natin alam kung kailan ng hearing or investigasyon ng Moro-Moro. Ang sabi ni Mayor Magalong na sa Congress nga. Wala pa naman siya imbitasyon Panay-salita lang naman si appointed Abante. At saka ikaw, Congressman Redon, minority ka pala. Wala rin. Yun lang mga babayan ko, paki-like and share lang, paki-subscribe lang. Maraming salamat po sa inyo lahat at belated happy birthday kay Miss Evelyn Official. Salamat po, ingat. Bye.